Okay. Ay, Hello, hello. pumasok si pumasok si Pastor Lake. Akala ko, Mahina, mag-ena mahina sana signal kami. ko eh. Ah? Mahina yung signal ko eh. Ano lang, audio ko lang ako. Audio lang. Sige, anong gusto itanong mo kay Brother John Ray? Pabigyan mo natin ng Brother John Ray kasi nakapasok. Oh, klaruhin lang natin na magtanong lang siya kung Pero hindi ko, sasagot ng hindi ko gita marinig eh. Ito, wait lang nga. Ilagay ko muna yung speaker sa tapat ng camera para marinig mo si Brother John Ray. Wait lang. Parang nasa kuweba yung boses eh. Ayan, ilagay ko lang sa tapat ng camera. Sige, go ahead. May kinalaman doon sa debates natin nung nakarang araw. Ha? Sa debate natin yung tanong mo kay Brother John Ray? Oo, okay lang. Okay, Brother Kung John hindi, Ray. okay lang Wag din. mo lang kaming pagkontrahin, ha? Natural. Pagkukontrahin tayo niyan. Titingnan natin kung ano Hindi, yung may paraan lagnat. ng tanong mo. Alam niyo naman, Sige. may lagnat ako noon. Siyempre, wala talaga ako sa, kagagaling ko nga lang kaninang umaga halos eh. Sige, go ahead, Pastor. Pastor Lek. Sabi niyo, false analogy, yung dahil merong tunay na Diyos, kaya meron Diyos-Diyosan. Yes, Tatanong bro. ko lang kay John Ray, ano yung correct analogy? Kasi ang analogy ko, Ano tanong mo? Hindi ko ang analogy ko, tanong mo. kaya merong Diyos-Diyosan kasi merong Diyos Tunay na na makapangyarihan sa lahat na tunay. O ano yung correct analogy? Well, false analogy talaga siya kasi kung sa baga, kung sasabihin mo na kaya may Diyos-Diyosan dahil merong tunay na Diyos, walang ground na yun ang pinaka-reason kung bakit may Diyos-Diyosan dahil may tunay na Diyos. Hindi, so pag wala siyang koneksyon. Kaya false analogy siya kasi unang-una, yung mga naniniwala sa Diyos-Diyosan, sa Diyos-Diyosan, paniniwala talaga nila na tunay na Diyos yun. Hindi. Ano nga ang correct analogy? Anong correct analogy? Kung magbigay ka ng analohiya about sa Diyos-Diyosan, yung ginamit ni St. Paul na ang Diyos-Diyosan ay ang larawan ng mga hindi tunay na Diyos. Unang Korinto 4 o 18:4 8:4 pala rather no, Unang Korinto 8:4 ba yun or 4:8? Wait lang ha. Tingnan natin dito. Ano ang tamang analogy sa Diyos-Diyosan? Mali yung analogy mo eh, hindi biblical eh. O ito ang tamang analogy sa Diyos-Diyosan, St. Paul. Ano sabi ni St. Paul? Kaya nga, tungkol sa pagkainginihandog sa Diyos-Diyosan, alam nating ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na di totoo. Yan ang tamang analohiya, larawan ng mga bagay na di totoo. Hindi ka biblical magbigay ng Teka lang. analogy. Anong version yung ginamit mo? Ayan ang problema. Huwag ka na magtanong ng version. Ang importante, biblical. Hindi, kasi importante ba John Ray yung version? Hindi, wag mo Kasi nang alam ko tanungin yung ang binabasa version. mong version, ano yan eh. Huwag mong tanungin ang Commentary, version may open kasi and close ang- parenthesis Ayan yan ka na eh. Ba't naman. ka naniniwala Ang dyan sabi mo basta-basta? kapatid dyan, May magtatanong open ka and lang, close ngayon parenthesis yan. Makinig ka. Yan ka na naman. Ang sabi mo lang, magtatanong, hindi makipagdebate. Huwag ka makipagdebate. Kaya nga nagtatanong Sumagot ako, anong version ng Bible yung ginagamit mo? Huwag mo nang tanongin ang version. Ang Ay, bakit importante, nabasa sa Bible. Next question. Mali ang analogy mo. Pag sinabi mong Diyos-Diyosan, larawan ng mga bagay na dito po, yan ang tamang Brother John Ray. analogy, biblical yan. Ang tanong ko lang, anong version yung ginagamit Brother mo John Ray, na Brother Diyos John ang Ray. larawan ng mga bagay na hindi? That is Brother John, commentary. Siguro, dahil ang tanong niya about sa fallacy na binanggit ko, ako lang yata makakasagot tungkol kung sinabi yung false analogy Hindi, yun. ako ang nagsabi kasi na false analogy yung sinabi niya. Talagang false False analogy analogy. yun. Kasi, Hindi. pag Anong gumawa ka version nga ng, ng Bible pag yung gumawa ginamit ka ng mo? analogy, bro, ang false analogy kasi, bro, yung parang ikinukumpara mo ang hindi dapat ipagkumpara ba? Hindi porkit mayroon siya pagkakahawig na sa isang bagay, sabi mo pareho na kaagad. Yan ang false analogy. Mali yung pagbibigyan niya ng example. Hindi biblical. mali. Kasi Diyos-Diyusan yung topic nyo. Tapos,
ang ginagamit nyo, Biblia, tapos ang ginawa mong sarili mo. Sarili mo Brother John Ray, tinatanong ko lang muna kung anong version ng Bible yung ginamit mo. Yan ba yung The New Message Bible? MBB, para maano ka, magandang balita Biblia. Ginagamit yan both Protestant and Catholic. Magandang balita Biblia. Kasi sa New Message Bible, naka-open and close parenthesis yan eh. Alam Yan mo ang naman siguro problema. ibig sabihin Kaya ng nga sabi open ko, and close huwag ka magtanong parenthesis, sa di ba? version. Magandang Sabi ko nga sa'yo, huwag ka magtanong ng version. Magandang Kasi balita, pagdating sa version, magkakaiba talaga ang version. Maghahanap ka talaga ng version na hindi dyan mababasa. Ano ka ba? Huwag kang maghanap ng version. Nagtanong ka lang, tapos maghihitahan. Hindi. Ano naman to? Friendly lang tayo, friendly. Huwag tayong emotional. Friendly nga. Kaya nga sinagot na kita at biblical yung sagot ko sa'yo. Next question. Na huwag ka nang Pero naghahanap ka pa pwede ng ko butas bang yan bang ang mga Diyos-Diyosan ay nagmula sa mga bagay na hindi totoo? Yan ba ay nakasulat din doon sa Greek? Hindi naman tayo marunong mag-Greek pero gusto lang natin matrace up kung yan ay nakasulat doon para maging makatotohanan naman yung ating Pastor. gagamiting mga Pastor. salita. Kaya nga sabi ko. Pastor, mukhang napapansin ko, Kaya bumabawi ka yata sa pagkatalo mo ah. Hindi, may lagnat Sabi kasi ko, ako doon Brother kaya John Do. Alam mo naman, bago alam mo, mag-umpisa, sinabi ko Pastor, may lagnat ako eh. Hanggang bago matapos, Pastor Lek. nakita mo naman, Pastor may Lek. lagnat ako pero hinarap kita, di ba? So, Actually medyo bro, talaga Pastor, tayo, wala tayo sa kondisyon ng Brother John Do. actually, Pastor, kasi nung Alam mo naman, may lagnat ako kasi eh. nung gabing yun. Pero dahil sa tawag ng tungkulin, Teka muna. kinausap kita. Wait lang muna. Kasi nung gabing yun, may binanggit ka sa debate natin before ka nag-start na kung ano yung ginawa mo nung unang laban, di sa'yo gagawin mo. Tapos binanggit mo rin na ito yung ginawa ni Jared. So nangyari, nagkaroon ako ng idea, baka nagka-debate kayo ni Jared. So tiningnan ko yung debate nyo ni Jared. Tiningnan ko yung debate nyo ni Jared. At talagang yung mga tanong mo sa akin, tinanong mo talaga sa kanya. O, di ba? May lagnat nga ako na tayo. Kaya huwag mo sabihin sa akin na idadahilan mo yung lagnat mo kasi yung mga tinanong mo sa akin, tinanong mo rin kay Jared yun. Hindi ko nga tinapos yung 10 minutes presentation ko kasi alos kinakapos ako kinakapos ako halos ng Hindi yung mga tanong mo. nahihilo pa tayo. Yung mga Kaya tanong mo, ngayon, this is sa tanong mo kay Jared. Medyo okay na ako ngayon. Siguro ngayon medyo gusto nyo ituloy natin. Ano ituloy natin? Matanong ka na nga, nandito na nga eh. Napanood ko eh. Sige, Oo tanong nga. ka na. Sige, ito. Pastor Lek. Sige, ang tanong ko, ganito. Ano ang kaibahan ng Diyos-Diyosan ng mga tao ngayon sa Diyos-Diyosan noong panahon ng bayan ng Lumantipan? Ako sasagot. Ah, Ako sasagot, ano pinagkaiba ng Diyos-Diyusan ngayon sa Diyos-Diyusan nung sa Lumantipan? Sa Diyos-Diyusan ngayon may mga buhay. Example na lang natin. Si Ruben Ecleos Sr. Ayan. Nagpapakilala yung Diyos Ama. Yan tawag sa kanya, Jesbrosaram Normosum Capmitum. Oh, sino pa? Oh, yung si Paulino Ungkoy Agapay. Oh, ng piniling nasod gilawa sige pasing ulit sa Dipolog. Iniwala sila na yan ang Diyos na lumikha ng langit ng lupa. Patay na si Paulino Ungkoy Agapay. Ang pumalit naman si Dandan Agapay. Oh, tapos meron pa si Pilimon Riambonanza. O, nagpapakilala naman niyang Jesucristo, reincarnation daw ni Jesucristo at ni Jose Rizal. O, kinikilala siya na mahal na hari na Pilimon Riambonanza. Ano pinagkaiba ng Diyos-Diyusan noon sa lumang tipan Diyos-Diyusan sa ating panahon ngayon? Sa ating panahon ngayon, maraming Diyos-Diyusan na buhay. O, meron pa doon sa China, sa yung founder ng Eastern Lightning Church of the Almighty God, babae daw. Pinanganak daw si Kristo sa inyong babae. O, Diyos-Diyusan pa rin yun. Ano pa? Yung mga engkanto, yung mga diwata. O, na inaalayan mo para maganda yung takbo ng ani ninyo. O, yun. Diyos-Diyusan pa rin yun. O. Bajando, tanong ko sa'yo, naniniwala ka ba na si Buddha, Diyos-Diyosan? Ay, hindi. Actually, wala silang turo na si Buddha ay ay Diyos na may likha ng langit ng lupa. Ang turo nila, si Guatemala Buddha ay propeta lang. Very good. Tama yan. Tamo.
Oh, namatay lang si Buddha nga, kumain ng poisonous mushroom eh. Oh. Dapat dyan, akong tanungin mo kung gusto mong bumawi. O, di, wala problema. Di, ikaw ang tatanungin ko. Okay, ganito, Sige, tanong ko sige. sa'yo. Sabi Oh. mo, false analogy ha, yung pagkakaroon ng tunay na Diyos, kaya merong Diyos-Diyosan. Oh. So, ang ibig sabihin, agree ka na kahit walang tunay na Diyos, magkakaroon ng Diyosan. Yes, magkakaroon ng Diyos-Diyusan. Kahit wala yung tunay na Diyos, kaso may tunay na Diyos. Pero hindi yun ang reason. Ang reason nga, sinabi ng unang Korinto 8:4, ang Diyos-Diyusan ay yung representasyon ng mga bagay na hindi totoo. Sample natin si Moloch. Alam mo itsura ni Moloch? Itsura ni Moloch, Okay, ulong kalabaw, next question. katawan tao. O si Okay, Baal. next question. Yung mga ano yan. O, ano pa? Next question, Brother Jando. Sige. Kung agree ka pala na pumapayag ka na kahit walang tunay na Diyos, magkakaroon ng Diyos-Diyosan, hindi ka naman siguro ignorante, Brother Jando. Magaling ka naman sa Biblia. Hindi ba ang tunay na Diyos manlilikha? Yes, ang tunay na Okay, Diyos dahil ang ay tunay na Diyos manlilikha. Bro, manlilikha. wait lang. Dahil Hindi pa ang ako tunay na tapos. Diyos- Teka Hindi lang, pa ako tapos. tatanong pa ako Ano? eh. Sumasagot Nagpe-premise pa pa ako ako eh. Sumasagot pa ako eh. Hindi pa tapos yung tanong ko. Ay, sige, Premise sige. pa Ano nga lang tanong eh. mo? Dahil ang tunay na Diyos man... So, agree ka na kahit walang tunay na Diyos, magkakaroon ng Diyos-Diyosan. Ang tunay na Diyos, manlilikha. Okay, unang Korinto 8:6. Ngayon, ganito. Paano magkakaroon ng Diyos-Diyosan kung walang Diyos na manlilikha? Samantalang ang Diyos-Diyosan, nilikha lang ng tao yan. Ayun. O sige nga, pakisagot nga. Maganda tanong yan. Kaya nagkaroon ng Diyos-Diyosan kasi ang tao naglikha sa Kanya. Ibig sabihin, ang Diyos-Diyosan nilikha ng tao. Samantalang ang tunay na Diyos manlilikha ng lahat. Ngayon, ang gumawa ba ng Diyos-Diyosan, naniniwala siya na yung kanyang Diyos-Diyosan, yun ang lumikha ng buong mundo? No! Kaya bakit nagkaroon ng Diyos-Diyosan? Kasi yung tao gumawa ng kanyang sarili. Tinan mo ito isa pang ibang bersyon ng ng Kristo. Isa pang bersyon ng Kristo Sample lang natin to. Sa ating panahon ngayon, yung mga magkarelasyon na same sex, pag sila pinuna mo, sabihin nila nagmamahalan na naman kami, naiintindihan naman kami ng Diyos. Sinong Diyos ang tutukoy nila umiintindi sa kanila? Ang kanilang sagot dyan, si Kristo. Si Kristo, yung Diyos Ama. Iniintindi sila kasi yung kanilang nararamdaman. Ibang bersyon naman yun. Gumagawa sila ng ibang bersyon ng Kristo, ibang bersyon ng Diyos na umuunawa sa kanilang masamang ginagawa. Iba naman yun. Oh. Malayo na, Brother Jando, malayo na. Hindi, kala mo lang malayo. Kasi Ang tanong ko meron sa'yo- kang kasing gustong itumbok na hindi ko sinasakyan. Di ba? Meron, Tama, mali. Meron kang gustong itumbok na hindi ko sinasakyan. Di ba? Ano? meron akong gustong Itumbok, isagot mo na pero- iniiwasan mo. Na hindi ko sinasakyan. Di ba? Iniiwasan mo. Bro, pag iniiwasan, Ano, mali. Pwede akong mag-premise? Anong premise mo? Okay. Since agree ka na kahit walang tunay na Diyos na manlilikha, magkakaroon ng Diyos-Diyosan. Ang tanong ko, ang Diyos-Diyosan nililikha ng kamay ng tao. Oh. Walang Diyos-Diyosan na ginawa ng kapwa hayop o ng hayop ang gumawa ng Diyos. Tao ang gumawa ng Diyos-Diyosan eh. Oh. Kung walang Diyos na manlilikha, sino ang It's gagawa useless. ng Diyos-Diyosan? Kung walang Diyos na manlilikha, so agree ka? Useless yung tanong na Pag yan. walang Kasi Diyos na kung walang manlilikha, Diyos na manlilikha, magkakaroon di wala pa ng tayong Diyos-Diyosan. Diyos. Brother John Ray, Sino ngayon ang gagawa Wait lang. ng Diyos-Diyosan? Wait lang bro, may sinasabi si Brother John Ray bro. It's useless yung tanong na yan. Ba, John Ray, ikaw sumagot. Useless nga. False analogy nga kasi kung sinasabi mong walang Diyos, hindi wala lahat, wala tayo. Sino gagawa ng Sumangayon ka nga eh. Sumangayon nga kayo eh. Sumangayon. Ano sumangayon? Wala kami sinasangayonan. Kung gusto mo Ang sumangayon. sabi ko, Ang sabi ko nga, kung walang tunay na Diyos,
Hindi nga Magkakaroon man, sumasang-ayon ka. Bro, Kung hindi walang nga kami tunay na Diyos, sumasang- sumasang-ayon nga kayo. Yan dyan, Bro, kasasabi nyo lang Christian kanina, yan. pambihira naman kayong dalawa. Oh. Ito, basahin ko ha. Wag kang mag-ano. Andyan, naka-replay naman, naka-live tayo. Pambihira naman kayo. Makinig ka, Pastor Lek. Wag kang Ang gumawa sabi ng ko, argumento na sumasang-ayon kayo, di ba? Hindi kami Kung sumasang walang tunay na Diyos, Bro, magkakaroon Diyos Bro, Diyosan. hindi kami Ngayon- sumang-ayon, bro. Noon pa sa kahapon pa sa debate. Tahimik mo na kayong dalawa. Oh, sige. Ikaw pala ang bumabawi. Makinig ka muna, Pastor Lek. Huwag kang gumawa ng argumento na hypothetical. Kasi nasa debate ka. Pangit yan, hypothetical debate. Walang kasiguraduhan na hypothetical nga eh. Dapat, yung talagang realidad na sa Biblia, wag yung kung walang Diyos. Pwede ba yung walang Diyos? Hindi walang Diyos. Sino gagawa ng Diyos kung walang Diyos? Hindi wala din tayo. Hypothetical yung mga question, wag ganyan sa debate. Pag sa debate, Iyan nga yung aking analogy. Sabi mo, false analogy. Kaya nga false analogy, kasi nga hypothetical eh. Ano naman yan? Pero bakit mo sinakyan? Kung false analogy, bakit ka sumang-ayon? Anong sumangayon? Bakit ka sumasang-ayon na pwede pala magkaroon ng Diyos-Diyosan kahit walang tunay na Diyos? False analogy yan, ang sangayon. Ano ka ba? Ano ba namang unawa mo? False analogy yan, ang sangayon. Kaya nga sinabi ko false analogy, hindi ako sangayon kasi false analogy nga. Ano naman yan? Argumento mo, argumentong butas. Realidad, Ba, John Ray? Nangyari ang debatihin, yung pinangyari. Ano naman nasa debate ka? Napanood mo naman siguro, napakinggan mo naman siguro yung sagot ni Brother Janto kagabi, di ba? Naniniwala siya na kahit walang tunay na Diyos. Magtanong ka sa akin. Sige, sa'yo ako magtatanong direkta. Brother John Ray, ha? Andyan, referee mo na si Brother Janto. Brother John Ray, may babasahin ako to Brother John Ray para maintindihan ni Pastor ang ibig kong sabihin na eto, babasahin ko ito para sa kanya para maunawaan naman niya. Kasi mahirap kasi yung tayo nagsasalita, di naman tayo pinapakinggan. Eto, sabi dito sabi ng kalaban ko, ang Diyos lumikha ng tao. Ang tao lumikha ng Diyos-Diyusan. Kaya dahil sa Diyos, nagkaroon ng Diyos-Diyusan. Fallacy ba yan? Ano sagot dito? Oo. May fallacy ang argumento na yan. Hindi siya logically sound kahit mukhang maayos pakinggan. Ang argumento niya, tumahimik ka muna, abi ka, batsali ka. Ang argumento niya, Ako yun. ang argumento niya, ang Diyos lumikha ng tao. Ang tao lumikha ng Diyos-Diyusan. Kaya dahil sa Diyos, nagkaroon ng Diyos-Diyusan. Mga fallacy na nandyan, unang fallacy, false cause fallacy, maling sanhi. Ito ang pinaka-main problem. Totoo sa premise niya, Diyos lumikha ng tao. Tao lumikha ng Diyos-Diyusan. Pero ang conclusion niya, Diyos ang dahilan nagkaroon ng Diyos-Diyusan. Mali ang jump na ito. Mali ang jump na ito. Bakit mali? Hindi lahat ng indirect chain ay valid na cause. Halimbawa, gumawa ang magulang ng anak. Gumawa ang anak ng krimen. Dahil sa magulang, kaya may krimen. Mali. Dahil may sariling aksyon at responsibilidad ng anak. Ganon din. Kahit nilikha ng Diyos ang tao ang may responsibilidad sa paggawa ng Diyos-Diyosan. Number 2, oversimplification. Pinapasimple niya ang dahilan. Una, ina-assume niya na iisa lang ang cause, ang Diyos. Pero sa reality, free will ng tao ang dahilan nagkaroon ng Diyos-Diyosan. Kultura ng tao ang dahilan nagkaroon ng Diyos-Diyosan. Kasalanan at kamalian ng tao ng dahilan bakit nagkaroon ng Diyos-Diyosan. Maraming factors, hindi lang isang dahilan. Pwede ring tingnan bilang non sequitur. Ibig sabihin, hindi sumusunod ang konklusyon sa premise. Kahit tanggapin mo lahat ng premise niya, hindi pa rin automatic na tama ang konklusyon. Malino na sagot sa pangdebate. Pwede mong sabihin, hindi tama ang konklusyon mo. Kahit na ang Diyos ang lumikha ng tao, hindi ibig sabihin siya ang sanhi ng maling gawain ng tao. May sariling free will ang tao. Kaya ang paggawa ng Diyos-Diyosan ay responsibilidad ng tao, hindi ng Diyos. Simpleng pambasag. Kung ganyan ang logic mo, di lahat ng kasamaan sa mundo, Diyos din na may kasalanan. Tanggapin mo ba yon? Conclusion, oo, fallacy yan. Primary,
false cause. Yun, false cause. False analogy. May halong oversimplification at non sequitur. Mali ang Non sequitur pag-connect talaga. ng cause and effect. Oh. Ano, hilit ka pa? Ano kasi, ang ano ba, o yung sinabi mo ba dyan doon na iba yung mali ang cause effect kasi hindi dahilan na may Diyos kaya may Diyos-Diyosan, hindi yan ang dahilan. No, may Diyos-Diyosan kasi may naniniwala sa mga Diyos-Diyosan. Yan ang reason. So, false analogy yan, huwag kang mag-argumento, lalo na ngayon, dinagdagan mo pa yung argumento mo, hypothetical. Paano kung wala Diyos? Hypothetical yan, hindi mo pwedeng gamitin ang hypothetical sa debate. Kasi ang pinapatunayan nyo yung nangyayari sa debate. Hindi yung hindi nangyari. Para kang hindi ka pala marunong magdebate eh. Tanong ka ng hypothetical. Natuto ka, Pastor Lick, kasi Maganda yung example, Brother John Ray. napapakilala kang pastor tapos hindi ka pala marunong sa mga bagay-bagay. Maganda yung example na ginawa dito. Ang magulang nagkaroon ng anak. Ang anak gumawa ng krimen. Therefore, ang magulang ang dahilan ba't nagkaroon ng krimen. Sa kanya rin, ganun din. Ang Diyos lumikha ng tao. Ang tao gumawa ng Diyos-Diyusan. Therefore, dahil sa Diyos, nagkaroon ng Diyos-Diyusan. Oh, ano ba naman yan? Non sequitur nga yan. Non sequitur. Na it does not follow ba na yung premise mo naging dahilan para magkaroon ng isa pang Diyos. Hindi yun ang tamang ano hindi yung tamang argumento Kaya nga false analogy False analogy. Lalo na ngayon. Ano yung analogy dito? Yung Diyos, creator. Yung tao, creator. O, di nagkaroon ng false analogy yon. Andiyan pa ba siya? Nawala na yata. Ano, pwede na? Mahaba na yun, ha? Magtanong ka na. Sige. Babalik natin yung sabi mo na ang mga Diyos-Diyosan ay nanggaling sa mga bagay na hindi totoo. Kasi gumamit ka ng version ng Biblia. Nasa ano yun Ang Diyos-Diyosan. Babalikan ko yan, ha? Ang Diyos-Diyosan. Makinig ka para hindi magkamali yung ano mo, yung unawa. Mali yung term galing. Ang Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na hindi totoo. Kaya nga yung mga larawan namin hindi Diyos-Diyosan yan kasi may Maria ba sa Bible? Tanungin kita. May Maria ba sa Bible? Meron. May Kristo ba sa Bible nakatako sa cross? Meron. May San Pedro ba sa Bible? Meron. So yung mga larawan natin may pinatotohanan wala? Meron. O hindi yan Diyos-Diyosan. Nakuha mo na? Wala akong sinabing Hindi yung ikaw, mga si John anghel Bell nyo Diyos-Diyosan. Sabi ko yung anghel nyo, anghel-anghelan yan. Hindi naman totoo anghel yan eh. Ano anghel? Di ba? Anghelan. Hindi ko naman sinabi yung anghel Diyos-Diyosan. Sabi ko yung mga anghel nyo, hindi totoong anghel yan. Anghel-anghelan yan. Hindi mo ba alam na sa Biblia may kilalang Diyos-Diyosan na lalaki babae? Hindi lang anghel? Alam mo yan, hindi mo alam. Ba't ka nakasinto sa Ano, anghel? pakiulit, Brother John Ray, pakiulit. Kita mo na. Ang pinapalabas mo na mali yung binigay ko sa iyo na sagot kasi hindi ka naman tumutukoy sa mga tao, tumutukoy ka sa anghel lang. Bakit ang anghel lang ba kinikilalang Diyos-Diyosan sa Bible? Hindi nga. Ang sinabi ko nga, Brother John Ray, relax ka lang, huwag kang high blood. Hindi yan high blood. Yung Anong mga tawag anghel yan? Tawag dyan, na dekorasyon nyo dyan sa binibiin simbahan ka nyo. Para maramdaman mo na talagang sumasagot kami ng tama sa'yo. Hindi yan high blood. Ano ka ba? Hindi naman ako kumain ng Yung baboy mga ngayon. anghel Ulam nyo, kumain sa Brother baboy. John Ray, ito nga ang ano ko dyan, Anong ito mga nga ang anghel ano ko dyan, namin? ang aking view dyan eh. Anong mga anghel namin? Meron ba kami? Ang aming mga anghel, bro, hindi mo makita. Hindi, Ha? ano natin ang Walang mga anghel dyan sa simbahan nyo, sa mga bubong? Ang dami anghel dyan? Hindi yan anghel, bro. Representasyon lang yan, bro. Diyan bro, kasi nagkakasapawan kasi. Ay, yung kayo itsura, tatlo, yung itsura. diba? Pwede kami muna bro. Tapos naman na kayo eh. Kami na muna kasi para hindi tayo magkakagulo ba. Pastor Lek, bakit gusto ko malaman bakit ka umabot sa anghel? Kasi pinaliwanag ko sa iyo ano yung larawan ng Diyos-Diyosan. Ano, biblically speaking. Biblically speaking, hindi yung sariling akin. Biblically speaking, pinaliwanag ko. Tinanong ko, si Brother Jando, kung mayroon ba kaming larawan ni Maria. Kasi according sa Bible, ang Diyos-Diyosan, larawan ng mga bagay na hindi totoo. Yun ang Diyos-Diyosan. Definition sa Bible yan, si San Pablo nagsabi.
larawan ng mga bagay na hindi totoo. O tinanong ko sa Brother Jando, mayroon bang Maria sa Bible? Kasi may larawan kami ni Maria na inaakusahan mong Diyos-Diyosan. Mayroon kaming larawan ni Maria. Okay lang ba, Brother Ni Maria John? ba sa Hindi, Bible? basahin ko yung Makinig ka yung muna, verse makinig ka na muna, ginagamit mo. makinig- Okay lang, huwag ka muna babasahin ko umatake ba? para ano Hindi tayo, hindi para naman tayo sa debate. transparent Pastor tayong dalawa ha, para sa Pastor mga nanonood. Makinig ka muna kaya nga makinig ka para hindi tayo ba sakit sa tenga pakinggan ba. No, mag-explain muna ako para malaman mo ang aming aral. Hindi yung aatake ka tapos ang inaatake mo sarili mong unawa. Pakinggan mo muna yung aral namin saka mo atakihin. Okay, sige. Kasi ba't kami may mga larawan? At yung mga larawan namin hindi yan Diyos-Diyosan. Kasi yung mga nilalarawan namin, mga larawan niya ng mga taong banal. Biblically speaking, may tinatawag na mga taong banal. Di ba? Mga tao yan na naging alagad ng Diyos na sumunod hanggang kamatayan. Okay? Kaya sila nilalarawanan namin para makita namin ang kanilang larawan, madali naming maalala ang kanilang nagawa. Halimbawa ni Dr. Rosie Rizal. Makita lang natin yung larawan ni Dr. Rosie Rizal, ano agad ang pumapasok sa isip natin? Bayani yan. Ganun din, nakita namin ang krusipilyo, ang larawan ni Panginoong Kristo nakapako sa cross. Yan si Jesus na nagligtas sa amin. O makita namin ang larawan ni Maria. O yan si Maria, ang ina ng Diyos na nanganak sa nagluwal sa Diyos at naging dakila sa lahat ng mga tao. So, naglalarawan sila yung larawan namin naglalarawan sa mga taong totoo na binanggit sa Biblia. Kaya yung mga larawan naman hindi mo matatawag na Diyos-Diyosan yan kasi according kay St. Paul, ang ano yung Diyos-Diyosan? Larawan ng mga bagay na hindi totoo. Yan ang definisyon ng Diyos-Diyosan sa Bible. Larawan ng mga bagay na hindi totoo. Sino mga Diyos-Diyosan sa Bible na nilalarawanan na hindi totoo? Molek. May Diyos bang Molek? Wala. Astarot. May Diyos bang Astarot? Wala. Guyang baka. May Diyos pang guyang baka? Wala. May yung mukha ng mga babae at lalaki. May Diyos ba na babae at lalaki? Wala. Yan ang mga bagay na hindi totoo na binigyan larawan ng mga pagano, kinilala nilang Diyos kaya tinawag na Diyos-Diyosan. Teka lang, babasahin ko yung versikulo na pinaghanguan mo ng versikulo. Unang Korinto 8:4 yan eh. Babasahin ko sa King James Version ha. Basahin mo sa King James Version. 1 Corinthians chapter 8 verse 4. Tungkol sa mga pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na ang mga Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanlibutan at walang Diyos liban sa iisa. Ha? Sabi mo King James Version. Alam mo yung King James Version English, Tagalog? Tagalog tsaka English. Babasahin ko sa English ha. Sa English gusto mo, babasahin ko sa English ha. As concerning, therefore, kasi sinabi mo kasi King James Version tapos nagpasa ka ng Tagalog. Hindi, kasi ang King James Version, may Tagalog, may English. Giglot to eh. English-Tagalog tong Bible to eh. Babasahin ko sa English ha. Sige. English rendition. As concerning, therefore, the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing in the world, and that there is none other Ayun na, nothing in the world. God but one. There is nothing. Teka lang. Wag ka muna nothing in the world. We know that an idol is nothing in the world. Ayun, nothing in the And world. that there is none other God Ayun. but one. Walang nakalagay dyan Bro, na Pastor, ano yung idols nothing in the is world? a picture Nothing in the world. of the Oy, things teka. which is untrue. Pastor, ano yung nothing in the world? Ano unaw sa term nothing in the world? Sa Tagalog, walang kabuluhan. Kasi nalang kabuluhan. Ay ano, sa Tagalog po, mas marunong pa tayo sa mga nag-translate sa Sabihin, Tagalog wala ng sa mga, mundo. mas magaling pa tayo. Bro, ang ibig sabihin yan, wala sa mundo. Ito ang translation sa Tagalog, may Tagalog version eh. Ba't yung papalitan namimili. to? Oy, cherry picking yung ginagawa mo. Cherry picking yan. Nakapokus ka lang Cherry yan. picking?
Paano na translation to sa Tagalog eh? Ibig mong sabihin, matalino ka pa sa scholar na nag-translate nito. Mas matalino ka pa sa scholar na nag-translate Yan! nito na ang mga laraw na yung mga bagay na hindi. hindi ko. Mas matalino ka pa sa scholar na nag-translate na ito. Hindi, teka lang. Ibabalik ko sa Hindi. yung tanong mo. Mas matalino ka pa rin dito sa King James Version na nag-translate na halos less than 50 ako Greek matalino. scholar nag-translate nito. Kanina. Ang translate nila Yes, dito, mga scholar. walang Huwag mong sabihin kabuluhan. mali ito. Huwag mong sabihin mali ito. Ako hindi ko minamali yung King James Version. Sabi ko nga, tama yan. Pero may Hindi, nag-translate ba ng ang tanong mo sa akin, mas magaling, mas matalino ako eh. Sa matalang binasa ko lang eh. Minamali mo to eh. Ito, Binasa ko lang to, Brother John Ray. Wala akong dinagdag, wala akong binawas. From English to Tagalog, from Tagalog to English. Hindi ko sinabi na mali yun sa King James Version. Ang question dyan, minamali Yung mga mo Bible itong scholar ba sinabi na nag-interpret, mas mali ito, tama ka? Mas matalino ka ba sa scholar? Ano mo yan? Ano naman mo? Speculation mo lang yan. Speculation. Sabi mo nga, hindi to totoo eh. But John Ray, ang nakalagay dito, basahin ko lang sa Tagalog ha. Magaling ka naman siguro sa English. Ito. Madali ka naman siguro. Brother John Ray. Madali ka naman siguro umanaw ng English. There is, sa Brother English John Ray, naman, kuha tayo, Brother John Ray, ng ano. ah, Brother Ray, kuha. Mali, saglit lang, Brother John Do. Huwag mo sabihin na mali ang gawa ng scholar kasi hindi ka scholar. wala Lusot ako, ka pa tinatanggap eh. ko, hindi ako scholar. Sinabi ko bang scholar ako? Sige, Ano ka, masyado kong ano, marang magano ka sarcastic lang, ka mo sa ita, magtanong- Brother John Ray. Brother Kaya John, naman, kasi lahat tayo gumagamit ng kahit anong translation na malapit sa unawa natin. Hindi, malapit sa doktrina ninyo. Pumipili ka ng Wala, translation hindi na ko malapit sa doktrina ninyo. brother, Saan sa doktrina namin? Ano, Saan sa doktrina reality. namin? Saan sa doktrina namin nabasa? You na are sa using CCC version na of the larawan ng mga Bible bagay na dito? in favor to your doctrine. Wait lang, makinig ka. Sabi mo, pinaratangan mo kami na malapit sa doktrina namin. Saan mo nabasa sa CCC namin na ang larawan ay, ang Diyosan ay larawan ng mga bagay dito to? Saan yan sa CCC namin? Ibigay mo. Kasi Biblia yung ginamit ko. Protestant na Biblia pa yan. Brother mo John Ray, sa ano? sasagutin kita ha. Malapit sa doktrina ninyo. Ano ba ang Saan doctrine? ba yan? Saan Ano nga? ba, Saan mo nabasa sa ano CCC ba ibig namin sabihin na ng doctrine? Yan ang definition. Yan ang definition. ng Naunawaan CCC mo ba ang namin ibig sa sabihin ng Diyosan. doctrine? Naunawaan ko. Ang doctrine, turo. Ang turo, pwede verbal, pwede nakasulat. Naintindihan mo? Pastor Lek, hinahanapan kita Ang ng doctrine, Brother John Ray, Anong seven sabi nga doctrine? from the whether by words or by our epistle. Nakuha mo? 1 Thessalonians chapter 2 verse 15. Hindi ka naman nagbibigay ng Katuturo mo pa lang ng mga Diyos ang galing sa larawan na hindi totoo eh. Tapos hahanapin mo sa CCC, tinuturo mo na nga eh. Kasi sabi mo malapit sa doktrina namin, saan sa CCC namin kasi ang makinig ka muna. Hindi ko na kailangan sa CCC, nasa bibig mo na nga eh. Lumalabas na nga sa bibig mo, doktrina nyo yun eh. wala kaming doktrinang ganyan, bro. Wala kaming doktrinang ganyan. Ikaw ba? Anong sinasabi namin ni Brother John Ray? Binabaliktad mo. Correct. Wala akong binabalik na. Papatulang ko na Ay, tuloy kayo ngayon kasi medyo okay ang condition ko ipakita ngayon. niyo sa screen, ha? Sige. Ipakita ko sa screen ano sinabi ng Bible scholar, Protestant Bible scholar na si Charles Benson. Oh. Ano ang sinabi ni Charles Benson patungkol diyan sa unang Korinto 8:4? Pakita natin dito sa screen, ha? Ito. Sabi niya dito, ha? The Greek word eidolon, translated idol, signifies an image formed in the mind and which exists nowhere else. Mga bagay nga na hindi totoo. Mga bagay hindi totoo. Ikaw na nagpipit naman na ano eh. Unexisted ba? Unexisted. Not existing, not existing. Nothing in the world, meaning not existing. Oh, which exists nowhere else. Yan ang meaning ng nothing in the world. Wala daw kabuluhan. Umagaw sarili mong, sarili mong spekulasyon eh. Ito, Brother John Ray. Alam mo ba sa you are nothing? You are lost? Pag medyo, you are lost, you are nothing. Naiintindihan mo ibig sabihin nun? You are nothing, wala kang kwenta. Nag-exist ka naman eh. Nag-exist ka naman pero sinabi na you are nothing. Pastor, wag ka nang mag-alibay dyan. Binabasa na nga sa screen. Pastor, binabasa na nga sa screen, oh. Pastor, pinapakita ko na nga sa screen eh. Bible scholar to eh. Si Charles Benson eh. Kasi piling scholar yan, magtanong na lang siya. Magtanong na lang siya kasi Bible scholar tong nasa screen, oh.
Ang pinapakita Hindi natin, ako scholar nakikipagkompetensya Ang sa pinapakita Bible natin scholar sa na kanya, ginamit Brother mo. Jando. Pero gusto ko lang Scholar. intindihin mo yung salitang you are nothing, you are Pastor Lek, lost. makinig ka, Pastor Lek. Ang pinapakita Ano ang namin ibig sabihin nun sa'yo? scholar. Kawawa, kawawa. Sabihan ako ng Ang you, Bumab- sabihan ka talaga you are lost. Pero andyan Bumabawi kasi natalo. Nahiya ka sa mga ano mo, kung may membro ka. Oh, di na nabutata Hindi, kayo ngayon. hindi You are na- nothing. Wala Ano ka matay. nabutata? Ano ibig sabihin Ano yan? nabutata? Wala May kabuluhan, ebidensya wala kami, kabuluhan. nabutata. Brother Jando, makinig ka muna, bro. Tanggalin ko nga ito. Nabutata daw, may ebidensya tayong binabasa sa screen, oh. Nabutata, paano nabutata? May ebidensya kami, ikaw wala. Sarili mo lang namang unawa yan. Brother Jando, Oh, yung ginagamit naman sa tangi you are nothing. Ano ibig sabihin nun? kunwari. Hindi, sarili mo lang idea yan eh. Lumabas na sa isip Hindi. mo eh. Yung akin, binabasa Hindi ko ko rito sarili eh. idea The yan, Greek Brother Jando. word. Taong The gumagamit Greek yan. word, eidolon. Ano na ang term eidolon? Sige, basta tayo ng dictionary. Ito kasi, magaling-galingan to eh. Bukasin ng dictionary dito. Tingnan mo ha, naglabas ako ng Bible Scholar. Ngayon, dictionary yung bubuksan ko naman. O sige, dictionary, ano yung idol? Dito tayo sa idol. Ito. Collier's Dictionary tayo. Yan nyo, ano ibig sabihin ng term idol? Idol. Representation of a god used as an object of worship. In the Old Testament, a false god of a heathen people. A false god. Representation of a false god. Yan ang meaning ng idol. Representation of a false god. May nakalagay ba dyan sa dictionary, Brother Jando? Dictionary yan Collier's Dictionary. Galing sa larawan na hindi totoo? Yan Derived from the thing which is untrue? representation of a false god. In the Old Testament, a false god. Representation of a god. Yan ang sinasabi sa dictionary. Huwag mo sabihin sa akin, mas matino ka pa sa dictionary. May website dictionary ako to, Brother John Ree. Tinan mo May sa website dictionary dictionary ako mo, dito, tinan mo, babasahin ko sa'yo, ano sa para dictionary ang para idol. para- Ang Tayo, problema, Brother Brother Jando, Jando, na nakuha ko na. Ito. Pwede patahimikin mo muna siya, Brother Jando. Tingnan mo, Patahimikin ko lang Ang isa muna dyan- saglit. ang Ito, isang sige nakalagay go. dyan. Tayo mo lang, hayaan mo siya magsalita. Kasi ang nagsasuffer yung mga nakikinig sa atin nagsasuffer pag hayaan nahayaan natin siya magsalita. Ang ginagawa niya, kukontrahin niya yung ginagamit natin sa sarili niyang unawa. Yun na nga. Yan ang problema. Ang ginagamit natin, mga Protestant scholar, hindi naman Catholic scholar Kaya nga, ginamit ko mga magandang balita Biblia, gawa ng Protestante yan, tinanggap ng Katoliko. Gawa ng Protestante ang magandang balita Biblia, tinanggap ng Katoliko. O ngayon, ginamit natin sa kanya yung gawa ng Protestante. Unang Korinto 8:4, ang Diyos-Diyosan ay larawan. Patunay lang na walang alam sa Bible. Patunay lang na walang alam sa Bible kasi ngayon lang niya ginamit Ngayon niya ginamit. Bumabawi nga ba John din? Hindi to nakatulog. Hindi nakatulog to Ang laraan sa laraan na hindi totoo para makontra niya gumamit siya ng King James. Ang pagkabasa sa King James ganun din naman ang noon. Ganun din ang pinapahiwati ng King James, mga unexisted God. Kaya nga bagay na hindi totoo, larawan ng mga bagay na hindi totoo Sa inyo walang kwenta. Talagang walang kwenta. Pero wag mong sabihin na hindi ibig sabihin yan, yung icon kaya. Ang pinapakita ng religion to. Dito tayo sa, Dictionary. ano yung sa atin, yung sa atin icon yon. Ito, ano yung icon? Yung icon. A representation of a holy person as Christ, the Virgin Mary, or a saint. Ano ang Greek word niyan? Iconon. Icon. Latin, icon image, from Greek, icon. Icon ha? Icon. Ngayon, ano yung nakalagay doon sa unang Korinto 8:4 para ipagpalagay niya na iyon ay sa ating rebulto? Icon ba? Balikan natin yung sa interlinear. Ang nakalagay dito, eidolon. Hindi naman icon nakalagay Nothing an idol, eidolon. Kung icon pa yan, pwedeng i-apply sa atin kung icon. Eidolon yan Walang alam to sa ano Kunwari pa to si Pastor Lek Babawi, di nakatulog. Wag niyo akong i-mute para patas tayo. Ang Hindi naman ingay ako mo sumasagot kasi. sa inyo Ang ingay mo kasi.
Bumabawi Hindi ako kayo, maingay. tapos sabi ba kayo, nabutata kayo ngayon. Nabutata, may Takot ebidensya kayo? kami, ikaw wala. Ganito na lang. Ganito na lang. Sige, ano tayo? 10 minutes tayo Huwag ulit kang, ngayon. huwag kang Okay sa inyo? magkatutsad, pastor, nabutata mo kami kasi may bilo kami binabasa. Ikaw dyan, sariling utak mo lang ginagamit mo. Ay, ano? Oh, Yung King James, nabutata. tinatanggap mo ba yung translation ng King James? Oo, hindi. Ay, actually, hindi namin tinatanggap ng translation ng King James. Hindi mo tinatanggap? Officially, hindi tinatanggap ng Katoliko ang translation ng King James kasi Protestant Bible yan. Ayon pa Ay, ginagamit ko rin yung maganda ayon pa sa din yan eh. Wait lang bro ha. Agoy. Hindi tinatanggap ng Katoliko ang King James kasi yan ay Protestant Bible. Pangalawa, ayon sa Awake Magazine ng Saksi ni Jehovah, nakitaan ng King James ng 50,000 errors. Hindi kami naniniwala dyan. Pero bakit ginagamit namin ng King James? Yan ang lagi namin sinabi ni Brother Wendell. Ginagamit namin ng King James sa mga protestante kasi sila ang naniniwala dito. Wala mo? pala kayo. Ang dami yung version ginagamit ng Biblia. Ay, Pagkaratan natural. nyo yung translation, ayaw nyo gamitin. Natural, ginagamit namin yan sa mga protestante. Ngayon. O ngayon, ito, ikaw yung nakasulat nabutata. Dito, Kasi, ang linaw yung nakasulat dito, walang kabuluhan eh. yun na nga. Ang ibig sabihin ng walang kabuluhan dyan, sabi ng Bible scholar, ulitin ko, sabi ng Bible scholar, the Greek word eidolon, translated idol, signifies an image formed in the mind and which exists nowhere else. Kaya nga walang kwenta eh. Kasi yan ay nabuo lamang sa mamagitan ng isip ng tao, hindi naman siya existing. Nothing in the world exists nowhere else. Yan ang meaning ng nothing in the world. May dokumento kung binabasa, ikaw wala naman. Sarili mo lang utak, yun nakarila ka sa sarili mong utak. Wala ka talaga. Butata ka. Sa madaling salita, hindi nyo kayang tanggapin yung Tagalog translation na walang kabuluhan. Para Talagang- titigilan ko na kayo. Talagang bro, Kasi sa Tagalog kasi napakasimple eh. maraming Nakasulat, mali. walang kabuluhan. Bro, maraming mali ang dating Biblia. Halimbawa, Roma 12:9. Yung Roma 12:9 ginagamit yan ng ang dating daan, makisanib kayo sa mabuti. Unawain mong talata, sanib ba yan na sasali ka sa isang grupo? Di naman Yan, basahin mo dyan, makisanib kayo sa mabuti. Tingnan mo sa ibang version, kung yan ba ibig sabihin niya na sumanib ka sa isang relihiyon. Huwag mo nang ibahin yung talagang huwag mo nang ibahin yung talagang topic maraming Huwag mali mo nang dyan, ibahin bro. yung topic. Bro, talagang Nagtatanong ako maraming sa inyo, mali dyan. nililigaw nyo yung mga tao nakikinig. Isa pang mali ng pagkakasali na hindi mo maintindihan na ito yung tanong na hindi masagot ng mga ng mga dating daan sa ito Isaiah 2:22. Ito ang dating Biblia sabi dito, layuan ninyo ang tao na ang hinga ay nasa kanyang mga butas ng ilong sapagkat sa pahahalagahan siya. Kalain mo, layuan mo yung tao humihinga gamit ang kanyang ilong? Isang hihinga yung tao sa tenga. Sa magandang balita Biblia, paano pagkakasabi yan? Isaiah 2:22, huwag ka nang magtitiwala sa kapangyarihan ng tao. Siya ay hininga lamang at tiyak maglalaho. Ano nga bang may tutulong niya sa iyo? Sabihin, ang mga ibang translation nagpapaliwanag. Kung nakatitig ka lang dyan, pwede kang mailigaw. Magtatanong na ako. Magtanong ka, wag yung magkikipag-discussion ka kasi wala tayo sa debate ngayon. Hindi, kaya nga ako nagtatanong kasi nakikipag-discussion ako Ikaw nakikipag-discussion Akalain mo, Kaya lumabas kasi sa bibig mo, lumabas sa magpapaturo ako sa inyo ng mga paturo. lumabas sa ako. bibig mo ang terminong nabutata kayo. Di ba? Paano ganito ba yan? Pakinig ka muna. Pagsalitain mo naman ako. Teka. Paano mabubutata kung may dokumentong binabasa, ikaw naman wala? Hindi, saglit lang. Yung dokumento na yan, hindi nyo naman yan, pabor lang sa inyo, kaya kayo ginagamit. Ito Hindi. tanong ko sa iyo, yung salitang you are nothing. Sige. kita. Sige. Ano ba? Pastor, Basta para sabihan kita, patas. you are nothing. Pastor, para Yeah, patas maganda. Pastor, para patas bigyan mo ko ng Bible scholar. Bible scholar na tugma sa paliwanag mo. Para patas tayo.
Hindi ko ngayon Hindi. oras Hindi. magsaliksik ng mga Bible Walang scholar. Isa lang, wala kwenta. akong computer ngayon. Walang kwenta. Isa lang cellphone ang gamit Ay, ko. sana naghanda ka. Pero kaya kong i-provide yan. Sana naghanda ka. Barijan ba? Hindi, Ah. nagtatanong lang naman kasi ako ngayon eh. Kasi uncontrolled eh. Uncontrolled to eh. Ganito na lang. Hindi, sa inyong dalawa, tanong ko na sa inyong dalawa, pagbigyan nyo naman yung bisita nyo. Yung salitang you are nothing. Nagkakasapo. May Yung mga term tao you na are sa- nothing. You are nothing. Yung term you are nothing, wala yan sa unang Korinto 8:4. Sarili mo lang utak yan. Yata ko na ni Barijan ba? Barijan ba narinig mo yung Barijan ba? Naririnig, bro, Brother Jandre, yung microphone mo masyadong malakas, Brother Jandre. Nagreklamo. Brother Jandre. Salitaan mo muna ako ba? Patayin mo muna siya. Kasi ang ano niya Barijan do, ang pumasok sa dito magtanong, hindi makipagdebate. Oh, tama. Yun ang ano ko kaganina eh, na magtanong lang siya. Kaya Hindi, nga lahat. nagsitaasan ng Ang dinidebate boses. nyo, nagtatanong ako ng maayos, nagagalit agad kayo eh. Nagtatanong ako ng maayos, ang high blood kayo. Ang Kasi ganda-ganda ng mga talaga, tanong ko, ang, talaga, ano eh, ito. alam niyo naman ako pa nakipag-usap, hindi naman ako maingay. Booking ka ano? Wag kayong high blood. Brother John Ray, wag kayong high blood. Pero Wag kang nag-ano sarcastic. kami sa mga nanonood ba kasi nagrereklamo nga kasi ang gulo. Magulo kasi kayo eh. Ako din siya, sumasapaw siya. Sumasapaw ka. Ang gulo natin tatlo. Walang ano, walang... Hindi walang ako ano ba, sumasapaw. Makita mo nagsalita ka. Nagtatanong ako sa inyo ng maayos. Hindi. Pagalit kayo pa lang Ganun. sumagot. Huwag kayong ganyan. Hindi, bro. Kayo yung iniidolo ng mga Pastor, ganito yan, Pastor. viewers oh. nyo eh. Pastor, ito yan, oh. Patayin mo muna sa Bridgendo. Nagtanong ka, sinasagot ka, nagtanong ka, sinasagot ka ni Brother John Ray. Tapos, Okay naman. Tapos, ang ginawa mo ngayon, sinabihan mo siya na sumasang-ayon siya. Sumasang-ayon siya sa unawa mo. Yon ang naging simula ng pagtaas ng mga boses natin. Hindi. Kung hindi ka lang Ganito sana muna. nag-assume. Nagtanong muna ako sa kanya kung anong version. Sabi niya, wag mo lang tanong kung anong version. Yun ang pinakaumpisa. Hindi. Kunwari ka pa dyan. Nagtatanong lang ako ng Sinabi version. ko yun Ayaw kasi magpatanong ng version. Kapag version ng kapag version ng ang pinag-uusapan natin, ang daming version ng Bible eh. Ibig mo sabihin, King James ang tama, lahat ng version mali. Hindi, Yun. kaya nga tinatanong ko lang ba, John, kung anong version ang ginamit mo. Ang inaano kasi natin dito, Pastor Lick, ang ating inaano dito, kung ano yung biblical na unawa ng mga, kasi lahat ng version bro, unawa lang yan ng mga pastor. Yan ang kanilang pagkaunawa. Ma King James man yan, magandang balita ba yan, Tagalog, English o Chinese pa yan, o ano pang lingua. Ganyan tinanslate ng mga translator. Kaya wag mong sabihin na mali yan. Kasi hindi ka naman translator, gumawa ka ng sarili mo. Para masabi mong mali yan, ito yung tama, itong gawa ko. Brother John Ray, ito pa Teka isa lang, ebidensya, babalikan Brother kita. John May Ray. sinabi ba ako ba, John Ray, na mali yung translation na ginamit mo? Ang tinatanong ko lang dito, bakit hindi magkaparehas? Ito I-review pa, ko to, ito may pa. sinabi ba akong mali yung translation na ginamit Kaya mo? ang sabi ko lang, ano, favor sa doktrina mo. Wala akong sinabing mali. Kaya Ang sabi ko, kaya nga sabi ko, favor Pastor sa Nick, doktrina mo. Kaya nga Pastor Nick, ang sinabi ko sa iyo kaganina, huwag ka na lang magtanong sa version, magtanong ka na lang about sa pananampalataya namin, tapos magbiblahan tayo kung anong nababasa sa Bible, ano mang version okay tatanggapin natin, ano mang Brother version John yan. Ray, may mga nanonood sa atin. Hindi lang tayong dalawa Ay, nag-uusap. Kaya nga may nanonood, kaya nga wag tayong maging technical. Masyado kang technical. Tapos Nagtitechnical ka kasi. Hindi. Ito, Normal basa, na ba, basa, John Ray? Pastor. Basa mo, Hindi ko Pastor, ha? sinabihan na mali ang Mali, translation tapos na pag ginagamit mo. Ang tinatanong ko lang kung Kapag anong ginano ka version naman. yan. Pastor, babasa ako Bible Scholar, Pastor, ha? Ano ibig sabihin ng that an idol is nothing? Ayan. Ano ibig sabihin yan? Is not the true God. Is not a proper object of worship. We are not so stupid as to suppose that the block of wood or the carved image or the chiseled marble is a real intelligence and is conscious and capable of receiving worship. Yan ang ibig sabihin ng an idol is nothing. Pero walang direktang nakalagay Yan na na nga, in-interpret ng scholar na yan that the idols derive from the things which is untrue. Yan na nga, ang ibig sabihin, not, That is yan na nga, not the true God.
Ano yung not that... Hindi, iba na. kasi yung true God eh. Brother John Ray, iba yung true God, iba yung things which is untrue. Ano yung term Parang not? bagay na hindi nag-i-exist. Pastor Lek, Iba ano kasi yung... true Ano God pang eh. ibabarijando, kahit ano pang ano bro, kahit ano pang paliwanag skala ng masasabi mo barijando, sa hindi akma sa isip niya, mali yan. Sabi niya, Wala akong sinabing mali, Brother sabi John niya, Ray. antro. So hindi yan. So, Wala tama akong yan. sinabing Binabasa mali. mo rin Kanina siya, tama pa ako yan. nito, wala akong sinasabing mali eh. Pastor Lek, So, sabi tama mo, yan, binabasa antro. ni Barijando. Ha? So tama yung binabasa ni Barijando, Pastor Lek. O, pakibasa ulit. Ah. Ang ibig sabihin ng that an idol is nothing, ang ibig sabihin niyan is not the true God. Ibig sabihin, antro kasi not not. Oh, antro yan ha, antro. Is not the true God. Sasangayon lang kita sa true God. Not true God. Sasangayon lang kita sa true God. Anong true God? Not Hindi. true God. Oh, not true God. Not true God means antro. Oh, not true God. Oh, ayan ang ibig sabihin ng an idol is nothing. Ang meaning ng idol is nothing is not the true God, is not a proper object of worship. We are not so stupid as to suppose that the block of wood or the carved image as the chiseled marble is a real intelligence and is conscious and capable of receiving worship. Yan ang ibig sabihin ng an idol is Sangayon ako nothing. dyan. Sangayon ako O, dyan. ibig Pero ang- sabihin, tama Teka yung lang. binabasa ni Brother John Ray, nang Hindi, ibig pakinggan sabihin niyo ng muna ako. Diyos-Diyosan ay mga representasyon ng mga bagay na hindi totoo. Pakinggan nyo muna ako. Yung aking, para makita nyo kung ano yung naisa isip ko. Wag mo kasi ano sa Hindi niyo- Kasi ano yung isip mo kasi yung mali yung nasa isip mo. Hinatulan mo agad, di ko pa nga sinasabi. Ang hirap sa inyo eh. Ikaw na nga talaga yan, kasi magsabi. pag sa isip mo lang, hindi po pwede yung sa isip mo lang. Dapat based tayo sa explanation ng mga scholar, o sa Bible man lang, hindi yung sa isip mo. Ikaw mismo ang nagsabi ano yung you are nothing? You are nothing. Ibig sabihin ba, hindi ka nag-i-exist kasi you are nothing? Di ba Teka ikaw lang, yung nagsabi teka lang. nun? Itong Tagalog translation ng King James Version sa unang Korinto 8:4, scholar ba nagsalin nito? Natural Bible bro, scholar ba? ang nag-translate niyan mga scholar talaga. Oh, yun naman pala eh. Bakit Ngayon, sinasabi ito? ang Walang ibig kabuluhan. sabihin pala Ayaw ng niyong tanggapin. idol is walang kabuluhan, hindi totoo na Diyos, kaya nga walang kabuluhan eh. Is not the true God. Ang problema sa iyo kasi, iniiba mo. Ang tawag diyan para sa equivocation. Yung term na you are nothing. Anong ibig sabihin doon? Yung term nothing, you are nothing. Sabihin ba, hindi ka nag-i-exist? Ano ba namang klaseng, ano yan? Pastor ka sana, ba't ganyan ka kahina? Ay, masyado ka naman nag-ad hominem eh. Totoo, Ikaw, totoo sabihan naman kaya yan, kita oh. ng sabihan kaya kita mukha kang kuhol. That an idol Sige is nothing. That Banda an dyan to, idol sabihan kaya is kita ng nothing. sinto-sinto. Oh, ano yung Tagalog ng ano Tagalog ng that an idol is nothing? Ang mga Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan. Oh, you are nothing. Wala kang kabuluhan. Wala kang kwenta. Walang kwenta ang mga Diyos-Diyosan. Tama. Is not Banda dyan to. Ano ba naman Banda to? dyan to. Nagsasalita pa ako? Hindi, ano ka eh, nag-personal attack ka eh. Sabihan kaya kita na para kang baliw. Bakit para baliw? Kahit hindi totoo. Meron bang baliw na natuturo ng tama? Ikaw yung O para kang sinto. Ikaw nga yan eh. Ikaw nga yan eh. Binabago mo yung termino eh. Gumagawa. Wag kang mag-ad hominem. Napikon Nagulat ka tayo dito. lang. Wala nang kwenta to. Nagkikipag ano na lang to. Bardagula na lang to. Tapusin natin ba dyan do kasi alas 12 ano na dito bro, 13 bro. Alas Susunod na lang. 12:13 na. Pag gusto niyo next time Pastor Lee, kung magtanong lang, huwag ka makipagdebate kasi hindi mo nagdebate eh. Hindi Pangit pag-discussion Ngayon, kasi, magdebate kayo, magtanong lang magtatanong sana ka lang eh. naman. Sabihin Tapos ba naman, pag gusto mo ng talakayan, kung pag gusto mo ng talakayan, ilagay natin Monday sa night proper, tayo, wag Monday yung- night. Talakayan na Monday night. Oh, Sige enjoy bro, sa Monday tapusin na night. natin bro, sa next time naman, papasukin lang si Pastor Lee next time, pero ilagay natin ng rules kasi mahirap ang ganito. Bukas. Di bati pala bukas, no? Ngayon na lang sa Monday talaga, Monday. Sa Lunes, kayo na lang. Sa Lunes, andyan pala ako sa Lunes pa yan. Monday na lang tayo, Pastor Lek. Monday night. Hindi. Ganito lang pakiusap ko sa inyo. Brother Jando, Brother John Ray. Ako, alam niyo, maayos ako makipag-usap. Huwag kayo Maayos. mag-personal attack. Huwag. Nung maayos, hindi ka Wag- mas kaya nga wag- kami nagsitaasan ng boses, hindi ka maayos eh.
Hindi, masyado kayong mapagmataas eh. Tapos sasabihin mo, pasok ka pa, manghinahinan mo. Anong tawag diyan? Hindi, ikaw ang nagsabi. Pwede bang magtanong kay Junre? Ay sabi ko pwede, nilagay ko yung Zoom link kasi ikaw ang nagsabi pwede bang magtanong kay Junre? Sabi ko pwede, pinapasok ka. Ang nangyari, dinidiskusyon mo siya. Hindi, nag-umpisa ba, nagtanong lang kung anong version ang ginamit Ano niya. ang purpose mo? Ba't ka tanong ng ibang anong version? Anong purpose mo doon? Para malaman namin ang sagot. Ang purpose ko noon kasi para mag-comparison dito sa version na ginagamit Oh, ko. ngayon, nag-comparison na. As I remember, kumuha- wala akong sinabi na mali yung version na ginamit niya. Ang purpose ko lang, ikukumpara ko lang dito. Kaya nga ayaw kong sagutin, Pastor Lek, kaya nga ayaw kong sagutin yun kasi kung magti-technical tayo, para tayong mga scholar, hindi kasi tayo scholar, gumagamit lang tayo ng gawa ng scholar. Ang daming version ng Bible. Oh. Kaya ano lang Meron tayo, kasing bibigyan rules lang eh. tayo. Merong Ano rules mababasa para natin sa Bible? how to Ano interpret mang the version scripture eh. yan, Pastor Lek, ano mang version yan, doon tayo sa manabasa. Huwag yung, kasi sabihin mo, halimbawa sabihin mo, mali yung magandang palit na Biblia. So, tama yung nasa isip mo, yung nababasa natin, mali. Di ba? So, doon lang tayo. kung Wala ano yung akong nababasa sinabi, natin. Brother Ano Johnny, na mang- mali yung version na ano mang ginamit mo. translation Wala yan, akong sinabing mali. Kaya nga ayaw ko sagutin yung tanong mo kasi gusto ko mag-focus ka sa tanong mo. Ano mang version gamitin ko, walang pakialaman sa version kasi nga lahat yan gawa ng scholar. Huwag mong sabihin na ang tunay na gawa ng scholar, yun lang King James Version. Kami hindi rin namin tanggap yung King James Version eh. Oh, at saka, Brother Junre, Eh paano ko sabi ko hindi ko rin tanggap yung at hindi ko rin saka- tanggap yung Kaya Douay nga, version hindi niyo. maglabas ka ng Bible scholar mo. Maglabas Eh ka paano ng ko sabi Bible ko hindi ko scholar rin mo. tanggap yung Bible scholar na yan? Mariando, wait lang Mariando. Kaya nga Pasulik, ang gusto ko, huwag tayong umabot sa teknikalan. Huwag tayong umabot sa teknikalan. Pwede ka gumamit ng King James, okay. Gagamitin ako ng King James or anumang ng salin. Ang importante, kaninong argumento ang mabigat? Oo. Kasi para bang ang lumalabas ba, parang ginagawa mo na lang na argumento yung version kasi hindi mo kayang tibagin yung aking argumento, gagamit ako ng kahit anong uri ng Bible. Hindi ganun. Ang sa akin titirahin mo na lang ako sa comparative version. lang, comparative. Hindi, tsaka kung pagkukumparahan din, mas mabigat yung may backup na reference. May Kaya nga. reference kami ginagamit ni Brother John Ray dito eh. Ayaw mo tanggapin yung reference namin. Ang gusto mo ay patanggap yung nasa isip mo. Hindi pwede Kaya nga. yun. Basta Ay, dapat halimbawa, sa ang gusto mo rin kung ipatanggap ano yung side ninyo, hindi rin Scholar. pwede yun, Ano sa basta-basta. namin? Protestant scholar tong nasa Bible, habano ka ba? Kahit protestante yan, Oh, wala akong pakialam protestante dyan. ka naman eh. Hindi Natural. ko naman niya kapanalig yung scholar na yan eh. Di, protestante ka. Natural gagamit kami ng protestant scholar. Hindi ako protestante. Protestante Ngayon, lang ako sa Katoliko, pero sa saan katawan mo ni hindi Cristo ka hindi. protestante? Ano naman yung term hindi Protestante pa rin protestante? Sa inyo lang. Hindi naman Ayun kayo na totoong nga, katawan ni Cristo eh. protestante Bakit nga. ba? Kung maging protestante ako sa Katoliko, may problema ba ron? Talagang yun ang meaning ng protestante mo, hindi mo alam? Hindi mo alam yung talagang Kaya meaning ng nga. protestante? Maglabas tayo ng Yes, referensya. Ano ang meaning ng Huwag mo nang ano protestant? ba dyan to? Oh, Parang ano naman yan? labas tayo ng ano ang meaning ng protestant? Pastor Lek, sa Lunes Alpay Pastor Lek kasi at 12 na kasi dito, masyado na akong maingay. Kinakatok na kami dito. So, sa Lunes Pastor Lek, alisin na lang natin Pastor Lek. alisin Pasensya na natin. kayo, Brother John Ray, Brother John Do. Pasensya na kayong dalawa. Alam niyo naman ako pagkausap. Hindi ako, mahinahong tao ako. Ganyan lang tayo next time. Ganyan lang tayo next time. Wag yung ganyan lang tayo next time. kasi marunong din Pasensya ka rin sa akin, yan Pastor gumante kahit paano. Ayan. Pasensya ka rin sa akin kung medyo tumaas din ang boses ko kanina kasi nga gusto kong diinan yung aking point. Ganun talaga ako eh. Pag gusto kong i-diin Meron yung kasi point kayong ko tapos tawag doon? Meron kayong may termino ako nakalimutan eh. Ito. nasasapawan ako kaya ino-overcome ko yung Meron boses kayong ko, tas- both of you, meron kayong superiority complex. Mas pwede yung may complex. superiority complex. Akala mo lang yun. Yan ang nakikita ko sa inyo. Ayan nga, akala mo lang yun. Well, Pero- sasabihin na natin may konti kasi pag mayari namin yung programa so dapat nga respetuhin mo kami eh.
Oo. No, kasi Kaya nga, nirespeto ko kayo. Kaya nga ako nagtatanong muna bago ako magtanong eh. Nagpapaalam nga ako kasi may respeto ako sa inyo eh. Bilang taga-tanong hindi ka pwedeng sumapaw eh. Magantay ka kung kailan kayo matapos kita. Taga-tanong ka lang eh. Oo. Kasi hindi unang pagpasok ko lang sabi ko, magtanong ka lang ha, huwag kang makipagdebate. Binalaan na kita, pag ginawa mo, dinibati mo pa rin ako. So, Hindi, kasi sabi ko mahina nga yung signal ko. Tumatawag si Badiando, hindi ko nga sinagot kasi mahina ang signal. Hindi ko na napanood yun. Akala ko nga wala na eh. Regardless kung mahina man o hindi, no, yung sinasabi mo may superiority complex, a little bit kasi nga kami na nagmamayari ng programa. Kay Eli Soriano, hindi mo pwedeng gawin yung ginagawa mo ganyan. Mamurahin ka ni Soriano. Kasi nagtanong ka lang Hindi, eh. okay lang murahin ako. Hindi ko naman siya mumurahin. Kaya nga. So, Ganito, ikaw, bilang taga-tanong, live tayo. Badyo Jando, Badyo John Ray. Lalong-lalo na, Ako, Pastor Lek, pastor ka pa naman. No, Kung nagkaroon tayo ng medyo taasan ng palitan ng mga ano, ako wala akong personal doon. Sumasapaw ka na naman, makinig ka muna kasi nga kami ang may-ari ng programa. Hindi pwede yung i-overpower mo kami. Kami nga may-ari ng, sabi mo nga, superiority eh. Diba? So, dapat bilang pastor na may nakikinig, mayroon kang tagasunod na marami, maging modelo ka na modelo hindi bastos. Kasi kabastusan niya na sumasapaw ka sa programa ng iba. Diba? Kasi ang ano mo kasi, pakuwari mo kasi kay Marijando, magtatanong ka lang. Kaya nga sinabi ko, magtatanong lang nga, hindi makikipag-diskusyon. Umabot sa time na nakipag-diskusyon ka na, nakipag-asaran ka na. So, nawala hindi ako nakikipag-asaran. Hindi ako nakikipag-asaran. Yung termino mong nabutata kayo, ano yun? Kanina eh. Ano yung isipin termino nabutata kayo, ano yun? Kaya nga, Wag mo nang balikan, baka kumulo na naman yung mga ulo nyo. Huwag natin balikan yun. Sabi nga, let by gun, be by gun. Mr. Lek, ganito, samahan din na, tapusin muna natin to ngayon kasi alas 12:21 na rito. So, kung hindi natin ito tapusin, hindi tayo matatapos. So, kawawa ako. Kawawa din kayo. Kayo mga nanonood, no? So, sa ngayon... Sige, Badyo John Ray, pasensya ka na. Ako naman, nandito ako, madali naman akong kausap. Pasensya ka na, Badyo John Ray, kung nagkaroon tayo hindi pagkakaintindihan. Badyo Jando, ganun din sa'yo. So, hopefully, lagyan natin ng rules katulad nung nakaraan. Sulik ba kasi hindi mo programa to. Barijando, bigyan mo ako ng kontrol. Di ako makontrol sa kanya, hindi ka makontrol. Hinahayaan mo sa magsalita eh. Kaya kasi nga nagkakasapawan. No? Habang nagsasalita kami, Pastor Lick, hayaan mo kami matapos, huwag kang sumapaw agad. Hindi ko alam kung sinasadya mo ba yan para pumangit ang programa or talagang ugali mo yan. Kasi kung ugali mo yan, alisin mo kasi pastor ka. Wag mong ipairal yung ganyang ugali, bro. Nasapaw ka ng sapaw sa programa ng iba. No? Alisin mo yan kung ano ka. Kung hindi ka binibigyan pahintulot na magsalita, huwag ka magsalita. Kasi kami ang nagmamayari ng programa. Kami ang masusunod kailan kami matatapos. Kasi hindi naman ito debate eh. Natatanong ka lang eh. Kung sasagutin ka namin ng 1 oras, mag-antay ka. Kung hindi ka mag-antay, labas. Ganun lang yun. No? So, Sige, para malinaw. Kasi nga, pumapangit ang programa. Ang lumalabas, kami pa naman ni Barijando, mayroon kaming ugali na talagang hindi nagpapatalo. So, ang resulta kasi, pangit ang outcome sa mga nanonood ba. Ang sa amin lang naman na hindi kami masapawan. Kaya kami tumataas. Kasi programa kasi namin, to normal kami ang masusunod. So, sa Lunes Pastor Lick, ganito ang gawin natin para may kaayusan. Magtatanong ka lang. Sasagot kami, sasagot lang kami. Okay? Magtanong ka lang ha. Kasi hindi ito debate. Magtanong ka lang kahit ang tanong ka lang. Tapos kung hindi mo gusto yung sagot namin, umingi ka ng pahintulot, pwede ba ako magbigay ng opinion? Ganyan. Yan ang tamang asal sa tagatanong. Ayan. Hindi ba akong ganyan bro, ganyan. Para sa Lunes, yan ka namin. Suggestion ko lang, excuse me, Brother Johnny. Suggestion lang to maglagay kayo ng rules sa mga magtatanong. Meron naman kaming rules, bro. Napansin ko lang kasi, Bro, parang meron walang kaming rules sa pagdating na rules. pagtatanong eh. Ang rules namin, Lagyan bro, nyo ng ganito. rules para alam namin kung anong gagawin namin Ayan next mo sa time. Barijando. Sa Pastor Leg, meron kaming rules. Ang unang rules, kung anong pinag-usapan dun lang, hindi pinatatalon sa ibang issue. Pangalawa, kami tatanungin, sasagot kami. Pag yung sagot namin kinontra nung nagtatanong, kami naman ang magtatanong doon sa nagtatanong, ba't siya kumukontra?
Yan talagang rules namin dito sa mga Oo. protestante nagtatabi. Ayan, maganda may official rules talaga. Mayroon talaga kaming rules. Pag kumontra Dapat yan kasi sa yan, namin, sa screen yan, yung rules nyo, para hindi namin nakakalimutan. O, pag kaya I-flash sabi nyo ko sa kanina, screen. magpasok ko pa lang magtanong ka lang huwag kang makipagdiskusyon kasi tanungan lang to. Sinabihan na kita Hindi ko talaga narinig kasi wala akong signal eh. Pastor Lek, ang purpose mo lang kaya ka pumasok dito magtanong, hindi makipagdebate kasi wala tayong moderator Di ba, nung hinamon mo ako ng debate, dinebate na naman kita, si Jando ang natin, ang ating moderator at with all due respect, Pastor Lek, inayos natin ang debate natin. Wala nga, kita mo naman paano ako makipagdebate sa'yo, di ba? Wala nga dominion kahit whatsoever dyan. Talagang debate lang. Ganun ako. Pero kung sasapawan mo ako, hindi po ako mapapatalo, sasapawan din kita. Kaya nga pangit O pangit. So, Ganun next din ako. Monday, Ganun din ako makipagdebate. Monday, Pastor Napaka-gentle ito ko na lang. makipag-usap sa Pastor tao. Lek, ngayong darating na Monday, anong gusto mong talakayin? Huwag yung na-debate na. Ano yung gusto mong talakayin ngayong Monday night? Hindi ko pa napaghahandaan yan. Magko-confirm na lang ako kung Okay, anong ganito na lang, magandang... Pastor Lek. Basta magre-reserve ako ng mga... Mag-prepare ako ng mga tanong. Ito na lang, Gusto niya sa true charts. Ito na lang. Maliban sa turo namin na si Kristo ay tunay na Diyos at larawan, ano pang ibang turo namin na tutol ka? yan. Ako kasi, Brother Jando, actually marami. Ito Sige, sige. yung Isa-isa lang, isa-isa. Yung sa yung yung isa sa gusto mong talakayin. ito muna, yung sa pagiging head Ito Papa. ayan. Ayan, Yung sige, terminong head kasi nasa kanya kasi yung terminong head na yan Ay, sige, yan. So, Ano ba paniniwala niyo diyan? Ano ba paniniwala niyo sa Ako, ang paniniwala ko dyan kasi, si Apostol Pedro, hindi siya head. Pero bakit itong hindi siya. mga successor, mga head na? Yan. yeah. Yun ang paniniwala niyo. So, yan ang pag-uusapan there ngayong is Monday only one night. body. There is one head. Walang head. Jesus Christ is the head of the There is body. Yan one naman head. ang mga argumento dyan. So, yan Kasi ang... pag head pa yung papa na yan, dalawa na ang head. Isang katawan, dalawa na ang ulo. Whether it visible or invisible, dalawa pa rin nalalabas na ulo dyan. Yan Gusto niyo tatalakayin natin ngayon? Yan tatalakayin ngayong Monday night kung paano naging head si Apostle Peter. Yon. Hindi, itong Santo Papa. Yun na nga, siya ang una sa Papa Si Apostle Peter Oh, pwede. Yan. So, yan ang ating topic. Ano? Paano naging head si Apostle Peter? Yon. Sige, yun ang ating topic ngayong Monday night. Sige, ako sa gitna lang ako. Kayong dalawa magbabangayan. Ano yan? Tanungan lang? Hindi, bangayan kayo. Kumbaga, Maganda yan. Debatihin na lang. Debatihin na Pastor Lek. pwede tayong magtawag ng pwede tayong magtawag ng moderator kung gusto mo. Kuha tayong moderator, bigla ang debate. Ngayon? Hindi, ngayong Monday. Sa Monday na. Sinong gusto mong labanan? Sinong gusto teka mong lang. labanan? Ako o si John Ray. Pili ka. Sinong gusto mong labanan? Ako o si John Ray? Kahit sino, mag-jockey po na lang kayo dyan. Pares naman kayo ng Hindi stand ganun, bro. Mamili ka. Kapag kayo palang alam na kung sinong lalaban sa'yo para kukuha kami ng moderator, si Brother Fred, kunin mo si Brother Fred para mag-moderate. So, sabihin mo kung sinong gusto mong labanan. Si John Ray ba o ako? Meron kayong debate, bro, John Ray? Nagdebate na kayo nito? Yung gift of thanks na Hindi, talakayan lang naman yun. Talakayan lang naman yun. Yung debate talaga na may Debate tema. talaga yun. Debate Debate yun, talaga ikaw yun. ang ganito mo. Sige, si Brother John rin na lang muna. Sige, Brother John Ray. So, Brother John Ray, may debate ka ngayong darating na June 8. Sige. So, debate. Dalawang debate ito. Dalawang debate ka. Sa Lunes. Kaya. So, ang topic, patutunayan ni Brother John Ray. Ay, hindi. Teka lang Ano talagang topic? Patutulayan ko na si Pedro ay pangulo ng Iglesia ni Cristo. Yun. Sige. Kasi Hindi. sa kanya hindi daw pangulo Teka lang, baka kasi magkaroon tayo ng equivocation Ano yung, para malinaw kasi,
Yung head, Leader. Leader. Anong head? Pangulo. Hindi, Leader? bro, Pangulo? Hindi ganito. Oh, sige. Hindi ganito, tawag dito, Pastulik. Ang aral namin, ang titindigan namin, hindi ang aral mo. Oo. Ano yung aral namin? Yun ang Oo. tibagin mo. Wala na kami pakialam kung paano mo unawain yung aral namin. Basta yung aral namin, yun ang ipipresent ko. Bahala ka na kung paano mo titibagin yun. Hindi yung ano yun mo natin. Alam nga naman pagkasunduan natin yung kung ano yung unawa mo. Hindi. Kasi ako ang affirmative. Ano yung aral namin? Yun lang ang ipipresent ko. Bahala ka na kung paano mo tibagin yun. Hindi yung pagkasunduan mo na natin. Anong pagkasunduan? Ibig mo sabihin, yung aral mo, aral din namin. Hindi mo tayo debate. Ano ba yan? Okay. So, final na yan ha, June 8. Yung Bagay. Monday. Kasi nandiyan si Brother June is June 8. Oh. Wala siya sa Sige, ano sige. eh. Wala siya alam sa... niyo naman, sige ganito na lang. Basta yan ang ating topic. Pero yung Lunes, hindi ko pa i-confirm ha. Pero yung topic, agree ako diyan. Ay, so Pero hindi pa kung sigurado sa Monday, Lunes. hindi ko Kung pa hindi pa kayang sigurado i-confirm sa Lunes, ngayon Pastor, kasi mag-prepare ako, papunta ako ng Masbate. Teka lang, So kung hindi Lunes, ka pwede sa Martes Lunes, kasi ang alis ko ng sa Masbate. susunod na linggo, sa susunod na lang na Lunes. 15, bakante kanya ba? Anong kanya ba June 15? Ano ka? Pang-araw, Wait pang-gabi? lang, tingnan ko kasi ngayong Lunes kasi sa 8 kasi holiday ko ngayong Monday. So nandito ako ngayong Monday. Oh, Sa Monday June- na sa lang. June 8. So sa 15 andito wala ako sa 15. Si- Andito din ako sa 15. 8 at 15 andyan ako Lunes. Okay, nandiyan ka sa dalawang Lunes na yan. Oo. Yung dating Lunes, di ba, nag-live ka? Oh, kaso nga lang ngayong Monday nga panggabi ako pero holiday ko. Teka lang, may tanong. Ba, John Ray, nagpe-personal message ako sa'yo, di mo ba nare-receive? Wala bro. Friend na ba tayo? Hindi, Wala eh. nagpa-friend request Wala nga ako po. sa'yo. Nagpe-personal message, hindi mo na, baka, Hindi ko pa nakita. yung account mo ba, Nagpe-request ano ka yan, pala. yung page, o ano mo yan? Personal account mo, hindi page. Brad Junri ang Facebook niya. Brad Junri ang Junri. personal account ko. Brad Junri. Parang page kasi. B-R-A-D. B-R-A-D. Nag-message ako sa'yo dun eh. B-R-A-D. Wala po Then nagtanggap na Junri. message bro eh. Oo. Brad Junri Sige lang, ang... Oo. Ano mo ako ulit. Brad Junri. B-R-A-D. Tapos Junri. J-U-N-R-Y. Yung mahaba buhok mo. Oh. Oo. Talaga namang Sabagay, lagi mabang namang talaga namang mahaba babang buhok mo buhok eh. yan eh. Oh. So, kung wala ka ngayong Lunes, yan muna natin to. I-final muna natin to. Sa Lunes, sa 15 na lang, sa 15. 15. Anong araw yung alis mo Masbate, Pastor? Martes ako eh. Martes. Ano ebe kasi yun eh. 15 na lang. Wala. 15 15 lang, para hindi 15. ka malanganin. Sa 15, 15 na lang para tayo. hindi alanganin o 15. Mm-mm. Oo. Sige, 15. Sige, Sige, ganun na lang. Oo. June 15, birthday ng kapatid ko yan, Joyce Daniel Alabado. Happy Happy birthday. birthday, happy birthday, Sister Joyce. O sige, magandang mayang gabi sa inyong duha diya. Sa mga nanonood, magandang gabi sa inyong lahat. Magpapaalam na po muna ako. Ha? God bless Sige, mo, God sige, bless. sige. Kasi tapos, Okay, thank you. Ano natin yan? June 15. Grabe, sumusunod Oh, mga June debate 15. ito. Sige, June 15, Brother Junri again. Bukas, June 6, si Brother Junri may debate. June 7, Father Darwin, tsaka si Erwin de la Cruz. And then, June 15 naman, si Junri again, at saka si Pastor Lek. Yung kami kay James Antolan, between yan sa ano na yan, sa week na yan, 15. Sige, meron kami debate ni James Antolan. Okay! Nag-enjoy tayo dun ah. Sige, Brother Junri, ikaw na. Huli mo sa ito. Salamat. talagang sumurok yung dugo ko, Brother Jono, sumurok. Sumurok konti yung dugo ko. Pero ano naman, control naman. Hindi na ano lang kasi yung mga ano rin natin dito, yung mga commenters din natin dito ay naguguluhan na rin ba nasabi nga dito ni Sister Aileen Ignacio na hindi lang sila Brother Jando, Brother John Ray ang high blood, pati kami nanonood. Na high blood Junri, maliwanag ba ang boses ni ano dyan, ni Pastor Reg dyan pagkarinig mo? Maliwanag bro, maliwanag o malinaw. Ikaw naman, pag sumisigaw ka, yung boses mo nagagarbled. Kaya nga, yun. Nawawala-wala tinatanong pag ko sumisigaw kung ka. Sabihin, wag mo siya malapit sa anong microphone. Na masyado
Yun na nga, kasi gusto ko marinig ako, nilalapit ko tuloy yung mic ko eh. Pag nasalita ka, malapit. Pag sumigaw ka, medyo lalayo konti. Ayun na siya, no? Oo. Oo. Pag sumigaw lang. Okay, yun, no? So, mga kapatid, pasensya ha, kung hindi naging maganda yung bunga ng tanungan ngayon kasi talakayan pala gusto niya at magtatanong lang daw. Naging magtalakayan, sabi ko nga, magtanong lang nga, magtanong, hindi makipagtalakayan. Tapos, may mga patutsada pa siya na nabutata. Yun bang mga ganun. Tapos, pag nagsasalita pa, puro siya sapaw. So, hindi pa tayo tapos, sa sapaw na siya. Hindi ko alam kung sinasadya niya or ugali lang niya talaga yon, no? So, sana mabago siya na pag nagtanong lang siya, tanong lang at respetuhin niya sana yung programa na hanggat hindi siya sinasabihan na magsalita, huwag siya magsalita kasi nagtatanong lang siya sa programa eh. Kabastusan kasi yun eh. Kabastusan yun, no? Even si Soriano, pag nagtanong ka lang, hindi ka pwede magsalita. Pagagalit, mamurahin ka ni Soriano. Ang yung programa nila ni SDA, yung sa SDA, yung pag-usapan natin. Tanong ka lang. Pastor Bacalares? Bacalares. Ay, di, yung si Amikan. Minumute nga ako doon kay Bacalares eh. Ha? Minumute ako doon kay Bacalares. Kaya nga, kasi ang may-ari ng programa siyang dapat na nasusunod. No, hindi ka talaga pwedeng subapaw kasi pag ikaw may-ari ng programa, ano man ang gawin ko sa iyo, pwede kong gawin. Magantay ka kung hanggang kailan ko gusto sabihin magsalita ka na. Yung kasi tanong lang eh. Hindi naman diskusyon yun. Tanong lang. Kaso nga lang ang ginagawa ni Pastor Lake, yun na nga, sumasapaw. At siyempre hindi natin gusto na nasasapawan tayo. Kaya yun pa ang nangyari, no? Medyo hindi nagkaunawaan, nagkagulo-gulo na. Pero gayon pa man, nahilot pa rin naman. Kaya pasensya mga kaabag, mga kapuntos, no? Kung minsan uncontrolled yung aming pakikipag-usap sa kanila. Hindi po namin nais yun, no? Dahil ang gusto lang po namin na maliwanagan din sila sa aral natin. Pero, yun nga, dahil sa init minsan ng bugso ng damdamin, hindi na nakakaunawaan. Ang importante, natapos pa rin naman na maayos. No, ibig sabihin, welcome pa rin siya dito at actually, nagkaroon pa nga ng kasunduan na magtatalakayan ngayong darating na 15 patungkol sa isang aral natin na hindi niya sinasangayunan, yung pagkapangulo ni San Pedro. So maganda pong topic na yan. Di ko akala ko nga si Bridjando pero ibinigay ni Bridjando sa akin, so tanggapin natin, no? So kailangan yan kahit anong topic, basta importante mapag-usapan. Malay natin, no, sa natin maging dahilan para maunawaan nila ang hindi nila naunawaan, mga kapatid. So maraming salamat, papulit pa sa salamat sa Diyos, una-una sa lahat, at siyempre sa inyo po mga kapuntos, mga kaabag. So see you again tomorrow para sa debate ko sa isang pastor, no? Same time, same place. Back to you, Brother Jando. Okay, paalam na po sa inyong lahat at dahil dyan, closing prayer na po tayo. Alas 11 na. Si Divine, patimplaan ko pa ito ng milk. In the name of the Father and of the Son and of... Natawa ko ganyan kasi yung may binabasa ka tapos nagsalita ako. Akala mo si Pastor Lake. Nasigawan mo ako eh. Natawa ko doon eh. Ako nasigawan. Akala mo si Pastor Lake. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Talakayan
talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan di kami nag-aaway, puro talakayan hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay parang beats na nire-replay, truth ang target namin hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid hindi fake, hindi boses ng Diyos di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip, sa talakayan truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro, pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw, katotohanan lang walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip, sa talakayan truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo, The pillar and foundation of the kami ang truth bida. is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.